Bukod sa pagsilip sa mga kaso laban sa mga tiwaling politiko, babantayan na rin umano ng ombudsman ang pondo ng gobyerno. 2 ahensya na ang nasa radar na ng anti-graft body na posible umanong sangkot sa korupsyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata ng Abante. Vanguards of the budget. Ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kanyang tanggapan kasunod ng mga anomalya sa pondo ng bansa nitong mga nakalipas na taon. Sa radio program ni Remulla, sinabi niya na isa na sila sa mga magbabantay hindi lamang sa proseso ng pagbuo ng national budget kundi pati sa pagpapatupad nito. Basta ang leksyon namin dito, nung pinag-aaralan namin yung flood control at yung nangyari sa budget, kailangan may nagbabantay talaga sa budget. Yeah. And I think the Ombudsman's Office will now Be one of the vanguards of the budget. Babantayan namin ang proseso. Partikular nilang babantayan ang paglilipat ng programmed funds patungo sa unprogrammed funds na kalimitay na pupunta sa flood control projects na umabot na umano sa mahigit 500 billion pesos ang inilaang pondo mula noong 2022 hanggang 2025. Ipinunto rin ni Remulla ang pagkawala ng right-of-way funds na inilipat umano sa unprogrammed appropriations. Magbibigay daan anya sana ito sa pagtatayo ng infrastructure projects. Kasabay nito, may paalala ang ombudsman sa mga mambabatas. The legislators, especially the congressmen, better listen. No? Huwag kayong hihingi ng pondo hindi kasama sa RDC. Yes. Ang project. Kailangan Walang magic requirement. Samantala, ibinunyag ng ombudsman na sa ngayon, sinisilip na rin nila ang Land Transportation Office kaugnay ng posibleng korupsyon, habang nakalinya rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board pagkatapos ng ikalimang sona ni PBBM. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Abante.